Ano ang top 10 best negosyo ideas? Handa ka na bang malaman? Kung handa ka na, atin ang simulan. Narito ang 10 magandang ideya para sa negosyo, kasama ang halimbawa at bakit maganda ito. Simulan. Una, ang online selling o pagbebenta ng produkto sa internet. Ang mga halimbawa nito ay ang pagbebenta ng damit, gadgets, handicrafts, sa Lazada, sa Shopee o sariling website o anything na pwede mong pagkakitaan sa online. Bakit maganda? Dahil sa lumalaking bilang ng mga taong bumibili sa online, patok ang negosyong ito. Madaling simulan at hindi nangangailangan ng malaking kapital. Pangalawa, ang food business o anumang pagkain. Halimbawa nito yung mga home base na mga food delivery, may mga food cart o maliliit na kainan o karinderya. Bakit mahalaga? Laging may demand kasi ang pagkain. Pwede kang magsimula ng maliit at palakihin ito habang tumataas ang kita. Ang food kasi ay ito isang normal at common na pangangailangan ng tao. Pangatlo, ang franchise business. Halimbawa nito yung fast food franchise, water refilling station, convenience store tulad ng 7-Eleven o kaya ng butika tulad ng Blue o Pharmacy na sa halagang 48,000 pwede ka nang magsimula ng inyong butika business. I-message lamang ako, nasa description ang aking info para tulungan kayo na magkaroon ng sariling negosyo ng butika business dito. Bakit? Ang franchisee kasi ay may kasamang established na brand at business model, kaya mas mababa ang risk kumpara sa pagsisimula ng bagong negosyo mula sa wala. So pang-apat na pwede natin maging best negosyo ideas ay ang laundry services o yung mga naglalaba, mga laundry. Ang halimbawa nito yung pick up and delivery ng laundry services o kaya naman yung self-service laundromat. Bakit ito mahalaga? Maraming abala kasi ng mga tao, lalo na yung mga nagtatrabaho, ang nais na lang magpa-laundry kaysa maglaba ng sarili. Ito ay isang negosyong may regular na kita mula sa paulit-ulit na mga customer. Panglima ay ang health and wellness products. Halimbawa nito yung pagbebenta ng organic na mga products, mga vitamins o yung mga pang-fitness equipment related sa ating pang-health at saka pang-wellness na products. Bakit ba mahalaga ito? Kasi lumalaki ang bilang ng mga tao na nagiging health conscious na ngayon. Kaya tumataas din ang demand para sa mga produktong pang-kalusugan. Pang-anim ay ang tutoring services o yung pagtuturo. Halimbawa nito, ang mga online tutoring, mga language classes o skills na anumang pwede mong ipakita o ituro sa iba. Bakit mahalaga ang online tutoring o services na magandang business negosyo ideas din? Dahil ang edukasyon ay mahalaga sa bawat pamilya o kahit sino mang tao. At maraming magulang na naghahanap ng quality education at marami ding ibang tao na naghahanap ng tutoring para sa kanilang anak lalo na sa mga online learning. O yung mga tao din naghahanap ng extra side hustle para magkaroon sila ng kaalaman at kanilang matutunan at kanila itong magamit sa kanilang kabuhayan. Pang-pito ang home-based baking o catering. Halimbawa nito yung customized cakes, pastries o healthy meal preparation services. Bakit? Bakit ba mahalaga ang home-based baking o catering? Kasi marami ang naghahanap ng mga customized na pagkain para sa mga small events o kaya naman ay may mga healthy meals options. Pangwalo ang agribusiness o ito yung negosyong pang-agrikultura. Halimbawa nito yung mga organic farming, mga poultry o hydroponics. Bakit ito mahalaga at bakit ito ay best na negosyo ideas din? Dahil ang agrikultura ay isang mahalagang industriya at may malaking demand para sa organic at locally produced na pagkain. Ang maliit na sakahan ay pwedeng lumago at maging profitable gamit ang makabagong teknolohiya.
Pang-siyam ay ang real estate o rentals na mga paupahan. Halimbawa nito yung mga Airbnb hosting, mga rental properties o commercial space properties na pwede mong paupahan na magkakaroon ka ng generated passive income. Bakit? Dahil po ito ay real estate at isang magandang investment at ang paupahan ay nagbibigay talaga ito ng passive income lalo na kung inyong pong establishmento ay sarili niyong pag-aari. Pang-sampu ay ang digital marketing services. Halimbawa po nito yung mga social media management, content creation, SOE, o graphic design, SDO pala, so at graphic design, no? So lahat ng mga related na digital product services ay maganda po. Talang negosyo ay kailangan na ng mga online, no? Presence upang maabot ang kanilang customer. Pwedeng simulan ang negosyong ito na may mababang kapital at pwedeng gawin din sa bahay lang. So, ito yung mga tips sa pagsisimulang negosyo. Siyempre, una, mag-research ka, alamin ang pangangailangan. Ano ba ang target market mo? Pangalawa, yung kapital mo. Makisimula ka sa abot kayang kapital at palakihin ito habang kumikita na. Pangatlo, siyempre magkaroon ka ng marketing, gamitin mong social media para i-promote ang negosyo. Pangapat, magkaroon ka ng customer service, magbigay ka ng magaling na serbisyo upang bumalik siyempre ang iyong mga customer. At panglima, laging isaisip na magkaroon ka ng bago at makabagong paraan upang maging competitive ka sa iba. So pumili ka ng negosyo na ayon sa iyong interes, kasanayan at pangangailangan ng merkado para mas malago at maging matagumpay ka sa negosyong iyong na iyong magugustuhan. Salamat po muli sa iyong panonood sa ating YouTube video at kung bago ka pa lang, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, mag-hit ang notification bell para always updated ka sa ating mga upload na videos. See you on my next video. Thank you so much and God bless us all.